Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo mga tambay. Kumentuhan po natin si Bangag po. At ito po si Bangag alias Bonget na tinatawag po na kanyang ating na si Senadora ay may mensahe po mga tambay dahil alam naman po natin holiday season mga tambay at syempre po darating po ang Kapaskuhan at siya po ay bumabati po sa atin mga tambay ng Happy Christmas everyone. Ayon po yan kay Bangag alias Bonget mga tambay ang tawag po ng kanyang kapatid. Ito po, masayang masaya po ang si Bonget dahil po wala po siyang problema ito pong darating na holiday season o Christmas. Wala pong problema mga kabayan. At talagang napakasarap mag-party. Mag-party mga katambay. Napakasarap. Pakinggan po natin mga tambay. And once again, welcome to our Christmas tree lighting program. And what can I say? Of course, we have to thank the prima donna of Philippine dance, Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Alice Reyes dance, you always bring smiles to our faces. And the Manila Symphony, of course, playing as perfectly as ever. May contribution pa tayo sa ating Air Force na banda. Maraming salamat sa inyo lahat. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. At no matter how heavy the loads that we feel sometimes in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga sila ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na ganun. I don't know what they're talking about when they tell me about it. But, you know, for all of us who, well, everyone has challenges that they have to go through. But every time we start to hear the Christmas carols on the radio, every time we start to see the decorations go up, and again, like I've always said, we are the only country that puts up Christmas decorations starting in September. And people cannot understand why that is. But that is because we are Pinoys. And Pinoys have Christmas has a special meaning to Filipinos. And that's why we celebrate it really very, very, very seriously. And really take the time out to once again be with family, once again be with loved ones. And there's an added dimension to that, is that because we have millions of Filipinos who are working and living abroad. And Christmas is often the only time that they can come back and be with their families. Kaya naman, pagka dumating ng Disyembre, ayan na, lahat ng binyag na inantay nila ng 6 na buwan, lahat ng kasal, lahat ng reunion, sabay-sabay na yan pagdating ng Pasko. And that is why it means something special to us Filipinos. It always has, but it continues to mean even more. And what does it mean? It means that once again we examine our lives, I suppose, and look back and see what has happened. But at the same time, it is a time to maybe put down what we are carrying and spend more time, because especially those of us who are very busy, we sometimes neglect our family. We sometimes neglect those that we love. And this is the time for us to take that time. It's perfectly all right that, you know, take a little time off and spend some good time with your friends, with your family. And that is why when we feel the spirit of Christmas in the air again, we immediately take flight and remember what is nice, what is good,
what is happy, what is joyous in Christmas. And of course, that always includes family and of course the kids. Christmas is for children. But, you know, children of all ages though, because whatever age you are, you can still enjoy Christmas as well as any child. And that is what we should be doing so that we come back refreshed. We come back with new ideas. We come back with new blood. We come back with something that will contribute to what we are doing. And that will come from just spending good time with our loved ones and to remember that this is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Happy Christmas, everybody, and Happy New Year. Yan po mga tambay. Yan po, si Bonget mga tambay, na tinatawag na Bonget at syempre po bangag ng kanyang ading ay talagang i-celebrate daw po. Ay, kailangan po celebrate, party at alalahanin daw po lahat at syempre pagdiwang at syempre po kailangan maging masaya. Di po ba? Tama naman po na talagang ang Christmas po, di ba? Dahil nga araw-araw Pasko di ba? Kaya nga sinasabi, araw-araw ay Pasko lagi, hindi lang po December. Dapat nga araw-araw di ba? Kaya nga lang mga kabayan, sa dinadanas po ng ating bansa, hindi po natin masisisi na ang Pangulo lang po ang nag-i-enjoy ng Kapaskuhan. Hindi po natin masisisi ang Pangulo na siya po yung masayang-masaya. Ito pong darating na Kapaskuhan. At araw-araw po masaya ang Pangulo. Wala po siya iniintindi at talagang kailangan mag-enjoy, magpakasaya. At syempre po party-party sa mga kaibigan, mga kabayan at concert. Yan naman po talaga ang nakapagpapasaya yata sa kanila. Hindi kaya. Pero napakahirap pong isipin na meron po tayong mga kababayan na sasapit po ang Kapaskuhan katulad po sa Mindanao, sa Bisaya. Lahat po na naapektuhan po ng lindol, naapektuhan po ng paglubog ng mga flood control, baha. Hindi po ba? Na napakarami pong buhay ang nasawi at napakarami pong mga ari-arian ang nasira. At sasapit po ang Kapaskuhan. Samantalang ang Pangulo po natin ay talagang excited po, mga tambay, at masayang-masaya po. At nagbibigay pa po ng advice kung ano po ang ating gagawin para po tayo ay maging masaya sa darating na Kapaskuhan. Paano naman po kaya ang ating mga kababayan mula Luzon, Visaya, Mindanao na napakarami po na nasa lanta po ng bagyo? Hindi po ba? Lalong-lalo po ang proyekto po ng flood control na pinagbalaki niya ng 5,500 ay hanggang ngayon po ay dinaranas po natin. Pagka po merong malakas na ulan, tayo na po ang nagsasakripisyo. Samantalang sa Malacanang ay enjoy na enjoy po. Lahat po ng araw, oras at panahon at minuto at segundo ay nai-enjoy po. Enjoy na enjoy po nila ang bawat araw, oras at minuto. Samantalang tayong mahihirap, paano natin ma-appreciate mga tambay ang darating na Kapaskuhan at pang-araw-araw nating buhay, hindi lang po ang Kapaskuhan. Paano natin ma-appreciate mga kababayan? Dinala po tayo sa kahirapan. Napakamamahal na bilihin. Lahat na po ay napakamahal. Pati ang ating mga monthly, ang ating mga buwanang gastos ay napakamahal. Hindi po ba? At lalong-lalo na po, dinala po tayo sa isang damukal na buwis. Napakaraming taxes natin binabayaran. Paano tayo makapagse-celebrate na tayo maging masaya katulad ng Pangulo sa Kapaskuhan? Di ba? At isang damukal na korupsyon. Sa bagay, talagang may enjoy po nila ang Kapaskuhan, mga kababayan, dahil marami po silang maleta. Napakarami po nilang maleta. Puro maleta po, mga kababayan, na punong-puno po ng basura na pera. Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. At nakikita po natin ang nangyayari po sa ating bansa. Ang pamahalaan po ay talagang appreciate po nila ang Kapaskuhan. Sana rin po, katulad po tayo
nakikita natin ay pare-parehas po sana. Katulad po rin sana tayong masaya na nararamdaman po ni Bongit at ni Bangag. Excited na po si Bongit at si Bangag na tinatawag na kanyang ateng dahil po party-party naman po. Napakasaya. Talagang yung mga maniningning na ilaw ng Christmas tree, mga kabayan, mga kumukuti-kutitap na ilaw ay na-appreciate po ni Bongit at ni Bangag. Masayang-masaya po siya, mga kababayan. Sana yung sinasabi nga po ng ating mga kababayan, sana all, subukan mo magpasko, subukan mo mag-Christmas sa Cebu, di ba? Sa Mindanao, sa Bisaya, di ba? Subukan mo doon magpasko at doon ka magsalita. Di ba? At sa Bicol, kahit sa Metro Manila, sa Bulacan, at sa bandang northern part ng ating bansa, mga nasalanta po ng napakalakas na kalamidad, mga kababayan. Kaya po masayang-masaya po ang ating Pangulo na tinatawag na Bangag at Bongit. Merry Christmas daw po and Happy New Year, mga kababayan. Yan po ang napakahusay at napakagaling na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maipagmamalaki mo yan. Maipagmamalaki po yan. At talagang proud na proud po dyan ang mga Bangag. Proud na proud po dyan ang mga addictus, mga kabayan. Proud na proud po dyan ang mga magnanakaw sa gobyerno, umano. Proud na proud po dyan ang mga makakaliwa, umano. At lalong-lalo po yata ang nasa social media na swelduhan, umano. Proud na proud. At talagang accepted nila. Talagang enjoy nila ang darating pong Kapaskuhan. At ganoon din po ang malalaking mainstream media yata ay sila po'y proud na proud at talagang excited na po sa mga matatanggap nilang bonus, mga kababayan. At pati po ang ating AFP at lahat po ng ahensya ng gobyerno ay proud na proud po. Pati po ang AFP, PNP at lahat na po ng men in uniform yata ay mga proud na proud din po yata, umano. Hindi po ba? Dahil po sa dami po ng maleta at meron pang mga balikbayang box daw po na pinakakalat si Lacson, mga kababayan. Ibang klase po. Hindi lang po maleta, may balikbayang box pa, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas na tinatawag po na kanyang kapatid na si Bongit at si Bangag ay bumabati po ng napakaaga po na tayo po ay magpakasaya at talagang mag-party hanggat maaari. Party! At talaga enjoy natin ang papasok at darating na Kapaskuhan at bagong taon. Thank you po, mga tambay. Sana gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At syempre po, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.